pakinggan po natin ang design po ng mga natin. Thank you mga kapatid. Taas po natin at ito mga kapatid. Lord Jesus. Lord, salamat po sa oras na ito. At samahan po kami Panginoon sa aming pakikinig ng salita. Paunahan mo po. Lord, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lord Jesus. Lord to God. Lord Jesus. Alam po natin mga kapatid na ang pagbabalik ng Panginoon ay babalik ang Panginoon sa atin bilang He will appear as the bright and morning star. Amen? The bright and morning stars. Sabihin po natin, the bright and morning stars. Bright and morning Sa star. umaga po, yung tala sa umaga, hindi yan, madilim, pero dadating ang Panginoon, siya yung bright and morning star. Siya yung magliliwanag sa dilim. Ang mundo natin, madilim na, mga kapatid. Amen? Madilim na po ang mundo natin. At ang Panginoon ay babalik naman sa Israel bilang siya naman yung araw. Araw, the sun of righteousness, katanghalian. Kasi hindi gabi, tanghali na, naroon na po yung larawan ng judgment na, time of judgment. But, to remind you mga kapatid, kung mayroong second coming, merong first coming. Tama? Amen? And the first coming was still the son of the righteous. Sabi ng pag, son of the righteous with healing in his wings. Healing in his wings. Alam niyo yung wings na yun, mga kapatid, hindi yung parang pakpak. Yung dumating ang Panginoon sa first coming niya as the son of righteousness with healing in his wings. Matatandaan nyo, dumating ang ating Panginoon sa Kristo, anong ginawa niya mga kapatid? Nagpagaling ng lahat ng may sakit. Amen? With healing in his wings. Yung wings na yun, kung paano yung babae na nahimo lamang niya mga kapatid yung laylayan, that is the healing in his wings. Yung laylayan lang niya mga kapatid ay mayroong pagalingan. But the sad thing doon mga kapatid, they rejected our Lord Jesus Christ. Mga kapatid na second coming because they rejected the Lord Jesus Christ. So, ang Panginoon mga kapatid, namatay, muling nabuhay, umakyat siya sa langit. Pero bago yun mga kapatid, nangako siya na siya ay babalik. And the second coming mga kapatid is not the rapture. Wala po. Second coming is not the rapture. Rapture is 7 years before the second coming. That is the 7 years tribulation. 7 years tribulation. So, rapture will happen before the 7 years tribulation. At yung rapture, mga kapatid, ang mag-start, yung magsimula doon, magsisimula na po yung 7 years tribulation. Hindi mararamdaman ng tao yan dahil the first 3.5 years doon sa 7 ay maganda. Payapa, walang problema. Pero pagdating nga po sa bago matapos yung 3.5 years, para simulan ulit ng another 3.5, doon na magkakaroon ng lalabas na po yung Antichrist. Di ba? At yung paglabas ng Antichrist, ano sabi doon? Patitigilin nga lahat ng pagsamba.
wala nang pagsamba mga kapatid. Sapagat ang gusto ng Antichrist, sa kanya na sumamba lahat ng tao. Kaya kung magugulat ng mga tao mga kapatid na hindi nila alam, sila pala ay hawak na ng kaaway. At ang mahirap dito, kaya nga 7 years tribulation ito mga kapatid, wala na po ang church dito. Na-rapture na. Kaya ang ating blessed hope as the church is the appearance of our great God and Savior, Jesus Christ. The glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen? Yan po yung rapture. And rapture, mga kapatid, the word rapture is not mentioned in the Bible. Wala yung mababasa tayong rapture sa Bible. Kaya yung iba, nagsasabi sila, wala naman sa Bible yan. Yes, wala sa Bible yung word na rapture. Ang nasa Bible is yung Greek word ng caught up. Yung caught up, yung itaas ka, yung snatch out ka, kinuha ka, ang Greek word yan is harpazo. Harpazo. Harpazo, caught up, yung kinuha ka. Walang rapture, no? Yung word ng rapture. But then, bakit rapture ang ginagamit? Alam mo, even in the 16th century, gamit-gamit po yan yung word na rapture. Na ang ibig sabihin nila yan is actually delight. Ang meaning is delight, pero ang gusto nila sabihin doon, yung mawala ka, ma-caught up ka, mailipat ka sa isang lugar, that is rapture. At the word rapture, mga kapatid, ay ginamit po yan maging sa yung mga tao noon sa panahon ng 16th century, ginamit yan yung word na rapture. Maging kung kilala nyo si Shakespeare, sa kanyang mahilig magsulat yun, yan, ginamit din niya yung word na rapture. So, alam na yan, intindido niya mga kapatid, hindi lang yan ngayong rapture, hindi lang yan ngayon na-introduce. Ang ibig sabihin, hindi lang ngayon yan na-introduce ang rapture. Even before in the 16th century, ay ginagamit po ang rapture. Kaya lang naging applicable po siya dito sa Bible, yung word na rapture. Kasi nga, yung call up. Oh, amen? So, itong rapture, mga kapatid, spiritually speaking, mga kapatid, we are now in the upper room. We are now living in the upper room. Bakit upper room? Spiritually speaking, mga kapatid, upper room. Sa upper room kasi, dito inihayag ng Panginoon the truth about the church. Yung church truths dito. Inihayag ng Panginoon yung mga dating sa end times, yun nandun po sa Matthew chapter 20. Yun. Diba? Nandun siya na tinitingnan niya yung Jerusalem, tinitingnan niya yung pagkakayari ng building ng Jerusalem. Sabi niya, nakikita niyo yan? So wala po sa upper room yun mga kapatid, no? Nangyari po yun, yung sinasabi niya, nakita niyo yung mga building na yan, walang matitira dyan na bato sa ibabaw ng kapwa bato. Nangyari po yun because they rejected our Lord Jesus Christ. Kung hindi sana nila ni-reject ang ating Panginoon Kristo, hindi mangyayari mga kapatid na mawasak ang Jerusalem. The city of Jerusalem, the temple of Jerusalem na itinayo nila King Solomon. Yung time na yun mga kapatid, yung panahon ni King Solomon. Hindi na yung King Solomon. Panahon na po yun, no? Third, diba? Second temple pala, second temple. Yung panahon nila na mula sa captivity, diba, sa Babylon, bumalik sila, ayun ang naitayo nila yung templo na yun. Yun. So, walang bato na matitira sa ibabaw ng kapwa bato. Even sinabi ni General Titus, na sabi niya, huwag niyong gibain ang templo. Kasi maganda talaga yung templo, mga kapatid. Huwag niyong gibain. Yung lusubin nila on 70 AD, namatay si Jesus Christ 30 AD. 30 AD. 40 plus 4, after 40 years, nangyari po yung prophecy ng ating Panginoon Kristo na mawawasak ang Jerusalem. Amen? Nung lusubin yung Jerusalem sa pangunguna ni General Titus, son of the emperor, diba?
Empire yan eh, ng panahon ng Roman Empire. Nilusot nila yon, sabi niya magigibain. Pero walang nagawa mga kapatid, nawasak din. Bakit? Kasi noong panahon na yon, may mga dala silang mga sulok, yung apoy na ibinabato nila. Nangyari, nung nagkaroon ng malaking apoy doon mga kapatid, natunaw po yung mga ginto. Kasi maraming ginto doon sa templo na yon, sa gitna ng bako. Natunaw yung ginto, nakita nila yung ginto mga kapatid, umaagos. Kaya wala silang magawa kundi wasakin po yung bato. Kaya walang natira sa ibabaw ng kababato. Winasak nila yung bato dahil umaagos po yung ginto na natunaw para makuha nila yung ginto. Ginto ang dahilan mga kapatid. So, ang ibig sabihin, ang point dito, kung ano yung sinabi ng Panginoon na mawawasak. Kahit na anong sabihin ng tao na huwag, pero mangyayari kung ano ang sinabi ng Panginoon. Kahit na makapangyarihang tao ka, katulad ng anak ng emperor, huwag yung masakin niya. Talagang susunod ang tao, pero wala silang magawa. Nang tupad ang sinabi ng Panginoon. Everybody say amen. So, dito lang natin makikilala mga kapatid na ang salita, prophecy ng Panginoon ay totoo. So, ngayon, dito po sa, speaking of the upper room, we are now in the upper room. The upper room is a place where dito niya inihayag ang tungkol sa church. Amen? At dito niya isinare yung mga katotohanan, maraming katotohanan about the new covenant truths. Say truth. Yan, truth. Kasi hindi lang alam mo ang kautusan eh. Hindi lang sa alam natin ang Panginoon. Ang importante, alam natin yung katotohanan. Because the truth will set you free. You will know the truth, and the truth shall set you free. Until you know the truth, you will never be set free. Yung iba, akala nila nasa Diyos na sila, nasa Panginoon na sila, mabuti ang ginagawa nila. Pero yung ginagawa nila, hindi sila napapalaya ng ginagawa nila. Why? There is no truth in what they are doing. Kaya sabihin mo, mabuti ginagawa mo, but you do not know the truth, it will not set you free. Amen? Kahit alam mong ganito, ayan, nakikita natin, ang pagkaroon ng linggo, nagsisimba, o pagkaroon ng linggo, nandiyan sa simbahan, nagsisimba. Wala yan, hindi yan magpapalaya sa iyo unless you know the truth. And the truth shall set you free. Amen po. Kaya ito yung tinuro ng Panginoon doon sa pero lahat ng revelation about the church, mga kapatid, sapagkat ito, exclusive na to, ang kausap ng Panginoon ay ang ating yung mga disciples, the 12 disciples. At isa sa katotohanan na ni-reveal dito sa upper room, mga kapatid, ay ito pong rapture. Amen? Rapture. Natutuwa po ba tayo mga kapatid na nasaan ba ang rapture sa ano? Hindi mo makikita yung rapture, pero nandito. Kasi si Jesus Christ mismo ang nagpahayag nito. O diba? Sa chapter 14, verse ng John, chapter 14, verse 2. Ang sabi ng Panginoon, 14 verse 2, sabi ng Panginoon dito ay, sabi niya, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. That is the rapture. Kung saan ako naroon, naandun dapat kayo. Pag binasa niyo sa Tagalog, mga kapatid, tingnan niyo po. Sige, pakipasa sa Tagalog. 3. Pagkapat ay paghanda ko na kayo ng masitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Oh, amen. Alam niyo, nung una, medyo nalito ako dito. I mean, hindi nalito. Yung nagtanong ako dito. Sabi, yung tanong niya doon sa verse 2, sabi niya, kung hindi gayon, ha? Sa verse 2, chapter 14, verse 2. Sige. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang
Paghanda ko kayo ng inyong Oh, matitirahan. amen. Dito tayo tumulong na, di ba? Sabi niya, sa bahay ng aking ama, maraming silid. Sabi sa Tagalog, di ba? Silid. Pero sa English, there are many mansions. Mansions, hindi basta silid. Mansion. Hindi basta bahay, mansion. Tama? Amen. Maraming mansion. Kung hindi ganon, sabi niya, kung hindi ganon, sasabihin ko sa inyo, and I go to prepare a place for you. Ano yung sabihin nito? Yung assurance ng Panginoon eh. Kung hindi man ganon, ipaghahanda ko kayo. Ang sasabihin ko sa inyo, ipaghahanda ko kayo. Ibig mo ba mga kapatid? Ibig sabihin, kung wala akong bahay doon, itatayo ko kayo. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Andun yung assurance eh. Kung hindi ganito, I tell you, I will prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again. Tama? And receive you to myself. That is a promise. Amen. Amen. This is the rapture, mga kapatid. Ito ang rapture na hindi masyadong tinatalakay. At madalas, ito ay naguguluhan ang maraming mga aral. Maging ang mga nagbabasa. Ang alam lang nila is Jesus Christ, may relationship sila. Pero hindi nila natukoy yung pagbabalik ng ating Panginoon, Yesu Cristo. Amen po? Basahin niyo po ito mga kapatid kung bakit ganun kahalaga ito. Sa chapter 15 ng 1 Corinthians. Verse 52. 1 Corinthians chapter 15 verse 52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Sa Tagalog, Sa isang sandali, sa isang isang mata, sabay ng muling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtulog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at sila muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. oh, amen? Babaguhin tayong lahat. Sabi nila, lahat ng tao mamamatay. Oh, yun ang alam ng tao. Period. Tama? Pero sabi ng Bible, hindi lahat ng tao mamamatay. Lahat tayo babaguhin. Kung ikaw nagtitiwala sa Panginoon, alam mo na may pagbabalik ang Panginoon. Babalik ang Panginoon. And the time is now. We are now at this time, at this moment. We are living in the end times. This is end times. Alam po, there are rumors of wars all around. May maging ang Pilipinas na-experience ngayon ito ng Pilipinas paano tayo nabubulubig. Nakuha po, wala tayong magawa dito mga kapatid. Kahit na sabihin ko na dyan ng Amerika, still tuloy-tuloy pa rin ang China sa ginagawa nila. At wala tayong magagawa. Kasi wala rin talaga tayong magagawa. Hindi mo ba? Ganito tayo. Malit naman sana tayo. Pero, hindi yun pinag-usapan. Kaya nga tayo mga kapatid, importante tayo na alam natin na meron tayong ibang inaasahan, hindi yung Pilipinas, kundi ang ating pagbabalik ng ating Panginoong Yesu Cristo. Hallelujah. Praise God. Maraming nalilito sa ganito, naguguluhan sa ganito kasi ang akala nila yung second coming is the rapture. Nakuha niyo po? Akala nila, ay dadating na Panginoon sa second coming, second coming. Second coming is not the rapture. Maliwanag po? Amen. Sometimes may sinasabi ka, it should be yung nasa tamang panahon. Sometimes yung sinasabi niya, second coming, yung pala, rapture. Dinala mo yung rapture doon sa second coming. That's wrong teaching. Kaya importante mahalaga na tayo, as believers mga kapatid, naiintindihan natin kung ano yung tinutukoy ng Panginoon, yung revelation ng Panginoon sa atin. At ang bagay nito mga kapatid, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound. Sabi niya, and the dead will be raised incorruptible, and we shall all, or we shall be changed. In a moment,
in a twinkling of an eye. It is, ang tinutukoy nito, yung nalalapit na pangyayari sa mga mananampalataya. Lahat ng mananampalataya kay Kristo. Hindi yung may pananampalataya lang. Ang pananampalataya mo, kilalanin mo, ito ba ay kay Kristo o yung pananampalataya mo doon sa Diyos na hindi mo alam. Tama mo ba? Kasi yung iba nananampalataya, hindi nila alam kung kanino sila nananampalataya. Sasabihin nila sa Diyos, pero wala naman talaga sa Diyos. Sasabihin nila kay Kristo, pero hindi naman talaga kay Kristo sila nananampalataya. Kasi ang pananampalataya, ang sabi ng Panginoon, how can you believe whom you do not hear? How can you hear without a preacher? Paano kayo mananampalataya kung walang nangangaral sa inyo? There must be a preacher before you believe. Before you have faith, there must be a preacher. Before you believe, there must be a word to hear. Meron ka dapat naririnig na salita ng Diyos. Hindi natutunan mo sa nanay mo, hindi natutunan mo sa lolo mo o lola mo, hindi yun. Narinig mo mismo ang salita ng Diyos. Amen? Kaya walang kwenta yung pananampalataya na hindi nagsisimula sa salita ng Diyos. Kaya natatagpuan mo yan kahit saan. Kaya kahit sinutanungin mo, may pananampalataya pero hindi kay Kristo. Kaya sinasabi ko ito mga kapatid, sabi sa Bible dito, it is an imminent event na mangyayari sa mga tunay na mananampalataya kay Kristo. Why? Sino ang babalik? Si Jesus Christ. Sino ang babalik dito? Who will come for us? Jesus Christ. Masabi mo yung Diyos. Sino nga kung yung tao mga kapatid nalilito, naguguluhan, sasabihin mo Diyos lang, it must be. Kaya nga naparito ang Panginoon di ba? Para makilala ng lahat ng tao kung sino siya. Tama mo ba? Amen? Hindi siya pupunta dito para kilalanin mo yung marami. Isa lang makilala mo, si Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, I am the way. I am. Singular. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Kaya sabi ni Felipe, Lord, pakita mo sa akin ang Ama para matuwa na kami. Ano sabi ng Panginoon? Hindi mo ba alam, Felipe, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama? O, wala na po mga kapatid. Bakit mo tinatanong sa akin kung nasaan ang Ama? Kung nakita mo ako, nakita mo na ang Ama. If you know Jesus, you know God. Kaya mahalaga po ito mga kapatid na maintindihan natin because ito yung bagay na mangyayari sa mga mananampalataya na He will be taken up to meet the Lord in the air. Para ano? Bakit natin mamimit ang Panginoon to receive the glorified body and escape from the wrath to come? Okay? Naintindihan po natin mga kapatid. Nakikinig po ba tayo? Babaguhin tayo ng Panginoon. Magkakaroon po tayo ng glorified body. And to escape the wrath to come. 7 years tribulation is called the time of Jacob's trouble. 7 years tribulation. Paghihirap po yun, kaya ng tribulation 7 taong kahirapan. 7 years. Tingnan nyo 7, from the word 7. Ano ba yung 7? Perfect number. Completeness. God's number. God's wrath to earth. At ano yung 7? Pag 7, ano naisip natin? Lucky 7? Hindi po. Pag 7, ang iisipin mo dyan, yung Sabat, araw ng linggo po yan. Ang 7, laging favorite ng Panginoon yun, yung 7. Sabi niya, 7. May gamot ng 7. Ang Diyos lagi kumikilos sa 7. 7 number. God's number 7. Kaya every 7, sabi ng Panginoon, ginawa niya yan na araw ng kapahingahan. Tama mo ba? Amen? So, ano yun mga kapatid? Nandun yun nakapaloob yung 7. Pag 7, isipin mo ang Panginoon. Ngayon ay araw ng, ano ngayong number ngayon mga kapatid? Ngayon ay araw po ng linggo. Para sa atin, ito natin. Di ba? Day of rest. Dapat dito, yung rest dito, hindi ka gagawa. Yung rest dito, yung nakikinig ka, you rest in the Word of God. Hindi matutulog ka lang sa bahay. Nakikinig ka ng salita ng Diyos. Because God's Word is quick and powerful. Amen po?
Amen? So, we receive the glorified body and escape the coming wrath. Ito po yung imminent, ito po yung moment. Diba sabi niya, in a moment, in a twinkling of an eye, there will be a moment of sudden transformation and disappearance of believer before the Lord's return on earth. Separate event po ito, mga kapatid. Separate event ito ng second coming. Magkakaroon po ng disappearance ang mga believers bago dumating ang ating Panginoong Kristo, that is rapture. Amen? Separate event. Tingnan niya natin, ano yung tinutukoy kong separate event? Separate event from the second coming. Yung second coming. Second coming, Matthew, basahin natin. Chapter 24, verse 30. 30. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating ng may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Oh, amen? Basahin ko lang mga kapatid. Ito sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao. Sino yung anak ng tao? Jesus Christ. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. That is the second coming. Chapter 21. Verse Luke 21. Verse 25. 21, verse 25. 25. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ano 27? Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na sa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Amen? Sige. 28. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, 27 lang. English. And there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars. Hindi pag nag-eclipse, di ba? Naranasan natin yan, yung signs in the stars. Signs in the sun, in the moon, and then the stars. And on the earth, distress of nations with perplexity, the sea, and the waves roaring. Men's heart falling from fear and expectation of those things which are coming on earth. For the powers of the heavens will be shaken. Then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Everybody say amen. Yan yung pagbabalik ng Panginoon, the second coming. Hindi po yan rapture, mga kapatid. Dito sa time na to, the church is already raptured. Kasama po tayo dito sa pagbabalik sa second coming. Kasama ng Panginoon ang church. Everybody say amen. So, sa mga iba, mga kapatid, ang alam nila, hindi na ito kailangan pag-aralan. Rapture, hindi na kailangan ito sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan alamin ito. Sabi nila, pag dadating naman, dadating na lang. Malalaman na lang natin yan. Dadating na lang. Pero ang totoo, mga kapatid, importante po natin na malaman po ito. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Mahalaga malaman natin ito sapagkat bilang mananampalataya, kailangan nating masigurado na ang rapture, masigurado sa sarili, sigurado tayo na ang rapture mangyayari at ito ay malapit nang mangyari. Sa panahon natin ngayon. Noon, mga kapatid, maybe kung ngayon ay ang year natin ngayon is 2024, di ba? Siguro kung ang year natin ay nasa, tawag ito, hindi, 19th century.
Sa 19th century tayo, siguro, hindi pa natin pwedeng pag-usapan to kasi hindi pa babalik ang Panginoon eh. Wala pa yung 7 years tribulation, wala pa ang Israel to, hindi pa ipinanganak ang Israel. Ngayong 20th century, mga kapatid, ipinanganak na ang Israel, nandiyan na. Maaari na sila magkaroon ng peace treaty with the Antichrist at malapit nang makilala ang Antichrist. Liwanag po, mga kapatid. Amen. So, lalo sa panahon ngayon, kailangan nating malaman na malapit nang bumalik ang Panginoon sa panahon natin ngayon. Everybody say amen. Marami ang dahilan kung bakit kailangan na, hindi lang yung kailangan malaman natin, ano ba ang magiging epekto nito sa atin. Alam niyo yung malaman lang natin ito, mga kapatid, na malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Kung tayo ang puso natin sa Panginoon, naroon sa yung kagalakan. Tama ba? Yung puso mo, kasi nagkakaroon ka ng kasiguruhan na yung pananampalataya pala natin ay hindi nasasayang. Tayo pala, yung Diyos pala na tinatawag natin, meron pala siyang inihanda para sa atin. Hindi para bang nananampalataya lang tayo, bakit mamatay, kung mabuhay, magkasakit ka yan, hindi. Wala tayong pakialam dyan, basta may Diyos na. Hindi mo mga kapatid eh. Kaya po ba tayo mga kapatid? Amen? Kailangan sigurado tayo, alam natin, at kapag nalaman natin na malapit na bumalik ang Panginoon, yung puso natin na excite. Yung ating pananampalataya na i-ignite. Amen? At dahil dito mga kapatid, sa ganitong sitwasyon, sa ganito na tayo ay yung pananampalataya natin, lalong umaalab yung pananampalataya natin sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng confidence. Tama? Nagkakaroon tayo ng tiwala sa ating, lalo tayo nagkakaroon ng tiwala na yung Diyos natin, meron siyang inihanda para sa atin. Yung Diyos natin, mga kapatid, mahal ka. Hindi ka niya pababayaan. Tama po ba, mga kapatid? Amen? At ang impact nito sa ating sarili ay yung nagkakaroon tayo ng natututo tayo kung paano natin pipiliin yung buhay natin, yung paano natin pipiliin yung buhay natin, lalo na sa ngayong huling panahon na. Yung how you live your life, how to choose your life sa panahon natin ngayon. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Yung pag naintindihan natin to, maglilid sa atin to sa buhay natin, yung meron tayong urgency. Meron tayong sense of urgency and expectancy. Umaasa tayo na nandiyan ang Panginoon. Malapit na ang Panginoon. Yung urgency mo na, gagawin ko na to. Kailangan gawin ko to. Kailangan ayusin ko to. Kailangan pagbutihin ko to. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kasi nandun na sa yung sense of urgency mo, alam mo na intindihan mo, babalik ang Panginoon eh. At hindi na po magtatagal. Amen po mga kapatid? Hindi na po magtatagal. Babalik na po at gustong-gusto na bumalik ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya nga, yung expectancy na doon sa atin na nasi-shift, sabihin, nahuhubog natin yung ating mga priorities. Yung ating mga decision making. Di ba? Amen? Yung mga pakikipag-interaction natin sa langit at yung eternity sa isip natin. Naisip mo ba na pagbabalik ng Panginoon kung ano magiging buhay mo? Di ba? Naisip ba natin yun? Na pagbabalik ng Panginoon, ano ba ang buhay natin? Ano ba ang buhay ko? We have a glorified body. Tama ba mga kapatid? A glorified body ka. You will never grow old, you will never grow, you will never die anymore. You will never be sick. You will be forever young and healthy with the Lord. Wala na hospital. Hindi na kailangan ng doktor. Ano po ba tayo? Wala na kulungan. Wala na mga kriminal. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Wala na sasabihin mo magtatayo ng anong itatayo dyan. Wala na. Kaya nga alam nyo, minsan naisip ko to mga kapatid. Saan mo, kung ikaw doktor ka, pinagmalaki mo magiging doktor mo? Sa langit, hindi na kailangan ng doktor eh. Alam mo ganyan? Pero I agree with the doctors ngayon na nagpapakadalubhasa para ma-solve yung mga mabibigat na mga sakit at karamdaman, di ba? Katulong yan natin eh. Katulong yan ng Panginoon. They were chosen by God. They were instrument by God. Tama?
Para yung mga problema natin, yung mga sakit at karamdaman yan, problema rin ng Panginoon yan para gumaling yan. Kaya lang tayo, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Hindi tayo nagtitiwala doon sa knowledge na natututunan nila. Sila yon. Amen. Pero pagdating sa langit, wala ka na pag-aaralan doon tungkol sa mga sakit. Nandiyan po tayo? Hindi mo na pag-aaralan yung mga, where is the heart? Where is the mga organs? Hindi na kailangan. Nandiyan po ba tayo? Ano ba mga kailangan ng pinagmamalaki ng sanlibutan? Wala sa langit yan eh. Ano sabi ng Panginoon dito? Yung pinagkatiwalaan at naging mabuting alipin ng Panginoon. Sabi niya, mabuting alipin. Pag negosyo ka, ano yung negosyo? Hindi yung negosyo ganito. Yung negosyo mo, yung pinalaki mo, pinalawak mo, yung gawain ng Panginoon. Yung nakapangarap ka, nag-share ka ng salita ng Diyos. Tama mo ba? Sabi niya, pamumunuin kita sa isang ganito. Ikaw ngayon na magiging, ikaw mamumuno doon. Pamamahalaan mo yun. Amen po ba? Kaya alam niyo, pagdating ng araw, tayo mga nagtuturo ngayon, tayo ngayon nag-aaral ngayon, mga kapatid, tayo ang magtuturo sa kanila. Dahil sa 1,000 years, mga kapatid, yung millennial rule ng Panginoong Kristo, that is after the second coming. After the second coming, mga kapatid, merong 1,000 millennial rule. Si Kristo mismo nandito sa baba. Kasama natin, and we are glorified na. Tayo ngayon magtuturo sa mga tao. Amen? Kung ano natutunan mo, ito sinasabi mo, kasi yung sinasabi mo, na-experience mo pa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kung hindi mo malitig ka ginamit, doon gamitin ka ng Panginoon. Hallelujah. Kasi may mga tao pa eh. Everybody say amen. Now, dahil po sa kaya ito, ang sinasabi ko mga kapatid, yung mga priorities, yung mga decision natin, na i-aalay na natin kasi malapit na bumalik ng Panginoon. Pero not to the point na sasabi mo, tutulog na ako dito, malapit na palang bumalik ang Panginoon, hindi na ako mag-aaral, babalik na palang Panginoon. Hindi po mga kapatid, magpakasipag ka. Alam po ba? Pero, alam mo, meron kang urgency, meron kang expectancy na babalik ang Panginoon. Yung pagiging masipag mo, para sa Panginoon. Ginagawa mo, pinagbubuti mo kung ano ginagawa mo para sa Panginoon. At dahil po sa yung sudden and unexpected nature of the rapture, ang mga believers kailangan maging prepared and vigilant. At all times, amen? Sa Tagalog mga kapatid, dahil po, yung sudden, biglaan, at unexpected, hindi mo inaasahan ito eh. Sudden, at hindi mo inaasahan, kailangan tayo mga believers, maging vigilant, maging handa. Kaya hindi pwedeng hindi ka handa na, wala akong pakialam dyan. Bigla ka, malakad ka pa, nandiyan na, gumano na, wala akong pakamalay-malay mga kapatid. Diyan po natin mga kapatid. It is a sudden. Sabi ng Panginoon, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised first, and we shall be changed. Yung tunog ng trumpeta, the dead will be raised, and we shall be changed. At kapag nag-change ka, sabi ko nga, hindi ka mananatili dito. Bigla ka na lang. In a moment, in a twinkling of an eye, bigla, pag gano'n mo na, kasama ka, bigla na pag gano'n mo kamay mo, wala ka na kasama. Ako, bakit? Naiiwan ka na pa eh. Pag ganyan ka, saan yung kasama ko? Nandun eh. Amen. Sudden. You must be vigilant. At all times, hindi ito pwedeng yung baliwala lang. Kaya tinan mo, ito ay nag-compare sa atin para dinilid tayo nito para lalo tayo maging mapalapit sa Panginoon. Diba yung, gusto ko lagi malapit sa Panginoon. Siyempre, siya natin. Dino-compare tayo nito o nililid tayo nito para lalo tayo maging malapit sa ating Panginoon. Na tayo
At tayo, mga kapatid, paano tayo naging malapit sa Panginoon, sinishare natin yung pag-ibig ng Diyos sa mga nakapaligid po sa atin. I-share po natin ito. At ito ay nagbibigay sa atin ng blessed hope. Even in the midst of our chaos, sa mga problema natin, sa mga uncertainty during these end times. Marami tayong problema ngayon, mga kapatid. Pero itong malaman mo babalik ang Panginoon, nagbibigay ko sa iyo ng blessed hope. Kaya nga blessed hope eh. Tama mo ba? Kasi dito, mawawalan ka ng pag-asa. Pero hindi, may blessed hope tayo. Ano yun? Pagbabalik ng Panginoon. Amen? Babalik ng Panginoon. Babalik ko siya. Okay? So, Titus, basahin muna natin mga kapatid. Titus chapter 2 verse 14. Na naghandog na kanyang sarili upang palayain. 2:14? Sige. Na naghandog na kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Simulan natin sa 12. Well, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang mga mundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig nito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. 13. Habang hinihintay natin ang parang araw nating inasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Everybody say amen. Alam niyo ang ganda nito mga kapatid. Kasi, tingnan niyo po, sa English. Teaching us that denying ungodliness and worldliness, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Ano sa Tagalog yung zealous for good works? Nakatalaga sa mabubuting gawain. Tama ba? Na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng maan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Everybody say amen. Sino masigasig sa paggawa ng mabuti? Tayo. Amen. Masigasig tayo. Hindi tayo masigasig gumawa ng masama, gumawa ng mali. Masigasig tayo gumawa ng mabuti. Everybody say amen. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Nagiging masigasig tayo. Itong ginagawa natin ngayon, ano ba ito? Mabuti o masama? Mabuti ito. Maging masigasig tayo dito. Sa paggawa natin ng ganito. Amen? Masigasig. Kasi masigasig ka. Kahit anong sitwasyon, kahit anong man ang nasa mo dyan, basta tuloy mo yung ginagawa mo, patuloy ka lang, gawin mo yan. Amen? Masigasig ka eh. Hindi mo inisip kung sino yung umaayon sa'yo, o nanlalakit sa'yo, o nangasal sa'yo. Hindi mo inisip yan, basta masigasig ka. Masigasig ka sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Purify for himself. Para sa kanya, bayan niya. Kasi tayo nakakaalam na magbabalik ng ating Panginoon. Everybody say amen. So ngayon, mga kapatid, what is rapture? At paano ito naapektuhan ng ating sarili? Paano tayo naapektuhan as believer? Tayo bilang mananampalataya, mga kapatid, we acknowledge our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. And we receive the Holy Spirit. Amen? Nung tinanggap natin ang Holy Spirit, hindi nyo ba alam, mga kapatid, that is the down payment of our redemption. Down payment yan ang ating Panginoon. Yung full redemption natin, yung inheritance natin,
ay kapag tinanggap na natin yung ating glorified body. Basahin natin sa Ephesians chapter 1, verse 13. 1:13. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na dudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirap sa inyo. 14. Ang Espiritu ang katibayan ng makakamit natin ng lubos. Makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon, ay pupurihin ang kanyang kaluwanan. Okay, amen. Ang una, mga kapatid, ulitin ko ha, sa pamamagitan ni Kristo, kayo din na nakarinig ng salita ng katotohanan. Sino nakarinig ng salita ng katotohanan? Amen. Ng magandang balita. Amen. Na nagdudulot ng kaligtasan. Amen. At sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahilang sa inyo. O, yun. Yung pagkakaloob ng Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahilang sa inyo. Amen? Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Everybody say amen. So, ito, tinatanggap natin, so as a down payment, yung Holy Spirit na tinanggap natin sa Kristo, meron na tayong down payment, yung Holy Spirit, ng lahat ng, pag sinabing redemption, yung katubusan ng ating katawan. Paano matutubos yung ating katawan? Magkaroon tayo ng glorified body na inherit our final inheritance. At ganun din, mga kapatid, yung kaganapan ng mga pangako ng Diyos na eternal na buhay at yung bukas na makakasama natin ng Panginoon sa langit. Nandun yung siguruhan na meron tayo eternal na buhay at makakasama natin ang Panginoon sa langit. Okay niyo po? Sa glorified body na ito, mga kapatid, na ang katawan natin as believers ay babaguhin ito perfect, no? Itatransform, babaguhin, magiging glorified body, perfected, at free from all imperfection and weakness, even limitations. Dahil matutulad yung katawan natin sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo after the resurrection. Yung katawan niya, yun, matutulad po tayo doon. Free from imperfection, weakness, and limitation. Wala na pong limitation. Yung pag sinabing limitation, mga kapatid, yung distance, hindi na maisip mo na gusto mo nandun ka na. At yung ganito, may harang dito, limited ka dyan eh. Hindi, wala na limitation na, tatalos ka na dyan. Pero you have flesh and bones. Amen. Everybody say amen. Praise God. Hallelujah. Sino natutuwa dito, mga kapatid? Hallelujah. Sipin nyo ito mangyayari sa atin. Gaano ba katotoo ito, mga kapatid? May down payment. Gaano katotoo ito na mangyayari ito sa atin? Ano ba patuloy sa atin ng Bible din eh? Tama? Yung una binasa natin, yung sabi ng Panginoon, Jesu Cristo, di ba? Ang sabi niya, in my Father's house, there are many mansions. If it were not so, I will tell you, and I will go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and return and receive you to myself. That where I am, you will be there also. Even Paul, ganito rin ang sinasabi ni Paul, revelation ni Paul.
Basahin natin sa Philippians chapter 3, verse 20. Philippians. No, ito po yung mga talata na magpapatunay sa atin na hindi lang po si Jesus Christ ang nagsabi nito, si Apostle, lalo na si Apostle Paul, yung hinira ng Panginoon sa church, ay nagpaliwanag ito. Ephesians chapter 3, Verse 20. Philippians 3:20. Subalit, ang dako, tayo ay mga mamayan ng langit. Yan. Citizens of heaven. Mula ro'y hinihintay natin may pananabik ang Panginoon sa Kristo, ang ating tagapagligtas. Oh, amen. 21. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawan may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Everybody say amen. So, tingnan nyo, no? Yung sabi niyan, yung maganda yung verse 20. We are citizens of heaven. And from there, in heaven, no? Mula dun sa langit yun, citizen na tayo dun, from there, eagerly wait. Hindi na basta tayo nag-iintay, mga kapatid, kundi we eagerly wait. Bakit? Umaasa kayo na pagbabalik ng Panginoon, ikaw, isa ka sa babaguhin. Ikaw, isa ka sa bibigyan ng bagong katawan. Ikaw, isa ka ang mga kasama ng ating Panginoon. Ikaw, isa ka sa tatawagin ng Panginoon. At hindi ka maiwan dito sa lupa. Everybody say amen. Hallelujah. God will return for us at kukumpletuhin niya the work of salvation in our lives. Yung salvation kasi kung tutusin, kompleto na eh. Pero ang kulang na lang sa salvation natin is yung magkaroon tayo ng katawang panlangit. In our spirit, we are already born again. Tama ba? Our spirit is reborn. Amen? And we have soul. Yung soul natin, yun yung kumakain ng salita ng Diyos na tinuturuan tayo, yung isip natin, kaya inaaral yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Oh. At yung ating katawan, ito na lang hinintay natin. From this side of heaven, mga kapatid, ang hinihingi lang natin sa Panginoon ngayon, yung pagalitan, pag tayo may sakit. Para sa ating katawan. Other than that, wala na. Dahil meron tayong pangako Panginoon sa atin na we have eternal life. Andiyan mo ba tayo, mga kapatid? Hinahingi natin pag masakit tayo, paggalingin mo po. Lord, help. Pero yung buhay meron tayo. Nasa atin ang buhay. The work of salvation, complete salvation yung katawan natin. Maging glorified body. Heavenly body. Praise God. Palapakan natin sa Panginoon. Ang tawag dito, ito yung tinatawag na blessed. Blessed hope, pag-asa. Diba? Ano sa Tagalog yun? Sa binanggit yung blessed hope. Verse 2 to 13. Mapalad na pag-asa. Ayun, mapalad ba? Mapalad po. Ayan, mapalad na pag-asa. Ito yung mapalad na pag-asa. Palang araw. Sige. Mapalad na pag-asa. Pagpapakita ng kaluwalhatian. Yung blessed hope, pag-asa. Pinagpalang araw Yung pinagpalang araw ng pag-asa. na ating inaasahan. Ating inaasahan. Kasi inaasahan natin yung pag-asa. Inaasahan natin ito. Dito tayo mga kapatid. Kaya hindi ko nag-iisip na pag namatay ako sa nagpupunta, hindi mo naiisip yun eh. Ang iniisip ko ngayon, yung pagbabalik ng Panginoon. Hindi mo tayo mga kapatid. Hindi mo iniisip yung kamatayan mo, iniisip mo yung pagbabalik ng Panginoon. Makakasama ka. Mapaguhin ka. Kahit buhay ka pa ngayon, natili kang buhay at bibigyan ka ng bagong katawan. Hindi na nabubulok, hindi tumatanda, kahit kaya hindi tumatasa. Hindi na uso-hospital. Hindi na uso sementeryo mga kapatid. Ay, hindi mo na kailangan ng supulturero. Hindi mo kailangan ng doktor. Dito sa lupa, kailangan natin yan. Pero pagdating sa langit, lahat na yan. Ay, mga galing, sasabihin mo magaling ka sa ganito, sa ganyan, o ano, saan? Magaling ka mag-computing, magaling ka sa ganito. O magaling ka mag-compute, o kung ano. Hindi, wala na computation doon.
Ando na lahat, hayag-hayagan na. Dito kaya tingnan tayo, lagi tayo nagsisikap. Yun ang tao eh. Kaya mo isip mo pag-aralan to, pagsikapan mo to, kasi hindi mo maintindihan ng bagay kung hindi mo pagsisikapan. Tama mga kapatid, kaya pagpaguran mo yan. Dito yun, bakit? Ang tao nagkasala, kaya na-curse ang mundo, ang lupa, na-curse, sabi niya, lahat ng kain mo, pagsihirapan mo, pagpapawisan mo. Kaya pinagpapawisan. Pero doon, mga kapatid, hindi pinagpapawisan niya. Gusto mo ng kagalingan, Lord. I need help. Okay. Right now. Healthy ka na. Nandiyan po ba tayo? At wala naman sakit eh. Paano panghihingi mo yung healing? Wala na nga eh. Oh. Yung pagtanda, Lord, yung beauty queen ko. Di na, maganda ka na eh. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Everyone say amen. So this is our blessed hope na dito, na to, na nag-a-anchor ngayon sa ating soul. Ano yung soul natin? Yung feelings, emotion, yung mind natin. Di ba yan yung, sino nade-depress? Alin na nade-depress? Yung isip natin, yung mind natin. Sino nahirapan sa atin? Pag may problema tayo, yung puso natin. Kaya sabi niya, ingatan naman yung mga puso. Tama ba mga kapatid? Dito, yung, kapag meron tayong blessed hope mga kapatid, naka-anchor dito ito sa puso natin. Amen po ba mga kapatid? Naka-anchor dito sa puso natin, lalo na mga kapatid, doon sa time na nandun tayo sa trial or uncertainty. Ito ang nagpapaalala sa atin, ano? Nagpapaalala sa atin na itong naranasan mo, hindi mo tatagalan. It's just a temporary. Hindi ako ever. Ito po tayo mga kapatid. Nagre-remind ko sa atin to na kung ano mang struggle na nararanasan natin ngayon, it's just a temporary. Compared, mga kapatid, doon sa eternal na matatanggap mo sa Panginoon. Tama mo ba? Sabi niya, ako, walang ganito, walang ganito. Di ba? Pag nandun ka sa langit, yung mga wala mo, lahat nandun na sa iyo. Sabi niya, ako, ang pangit-pangit ko, wala nakakapansin sa akin. Di ba? Pag nandun ka sa langit, kasama ko sa Panginoon. Ang lahat sa'yo nakatingin kasi buwapo ka na. Kasi ang ganda mo na. Ang tanda-tanda ko ng pangit-pangit ko. Di ba, pagkasama mo na si Lord, hindi ka na matanda. Bata ka na. Hindi sanggol ha. Bata na yung young. Young face. Walang matanda kasi sa langit. Walang tumatanda doon. Kahit ang Diyos hindi tumatanda. Dito lang, only in this world. Kaya pagsisikapan mo nga lahat dito mga kapatid eh. Sino mo naisip? Ewan ko, bakit ko naisip yung mga kapatid? Sabi ko, ako ba naging dalubhasang doktor? O dating sa langit, doktor ba ako? Walang papansin sa'yo kasi hindi mo kailangan ng doktor doon. Paano na yung pinag-aralan ko? Nakuha po? Nagpakapagal-pagal ako dyan. Naubos yung ko dyan para maging dalubhasa pagdating pala sa langit eh. Wala yan. Dito lang kasi. Amen! Kaya ang pag-isipan natin, ang pagbigyan natin ng pansin ngayon, yung sa blessed hope na yung pagdaan meron tayong sense of urgency, yung ginagawa natin ng ayos. Magpakasipag tayo. Masigasig tayo sa Panginoon. Unahin natin, pagiging masigasigan, magpakasigasig sa pag-isa, magpakasigasig tayo, basta sa Panginoon. Amen po mga kapatid, sa Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin mga kapatid, ayaw ng Diyos na hindi tayo sigurado sa buhay natin. Kita nyo mga kapatid, dati walang direksyon ng buhay eh. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, di ba, nagkaroon ka ng direksyon. Nagkaroon ka ng kasiguruhan sa buhay mo. Ang buhay mo hindi nasasayang. Dati sayang. Oy, sayang ang buhay mo, bakit mo ginagamit yan? Hindi, wala yun. Wala kang pakialam sa buhay mo. Pero ngayon, nung makilala ang Panginoon, pinahalagahan mo ng buhay mo. Hindi, dapat hindi nasasayang ko. Dapat ang buhay ko ito nagagamit ko sa Panginoon. Hindi sa walang kakwita-kwita, hindi sa Panginoon pala. Bakit? Gusto ng Panginoon maging sigurado ka sa buhay mo. Yung ginagawa mo, may reward, may gantimpala ka na. Amen.
hanap na bibigay sa'yo ng Panginoon. Kaya, ano sabi ng Panginoon? Alam mo yung mga magaganda rito? Wala kasi yung inihanda ng Panginoon sa atin. Eh bakit? Eh siya nga yung gumawa ng mundo eh. Ako kayo, di ba nagandahan tayo sa mundo? O, nagandahan tayo. Eh sino sumira ng mundo? O, tayo rin. Di ba? Ang ganda ng mundo, sabi ng Panginoon, God created heaven and the earth. O, di ba? Ganyan, He created everything. Sabi niya, and God saw, it was good. O, nung nakita ng mundo ng tao, ang ganda! O, sirain natin to. Tutunin mo ang mundo. O, yan, nagkaroon ng landslide. O, ano pa? O, ano pang gagawin? Ako, ang Diyos ang gumawa niyan, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Panginoon, pagbabalik ng Panginoon, makikita natin yung bagong langit at bagong lupa. Mas maganda. Mas masaya. Everyone say amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Jesus wants us to live assured and confident in the promises na tayo ay mayroong redemption. And that redemption is at hand. Malapit na. Amen. Nandun yung urgency mo, malapit na to. Kaya kung naman naranasan natin ay mahirap, isipin mo na lang, pag dumating ang Panginoon, wala na to. Pakasipag ka sa Panginoon. Everybody say amen. Kung ano yung nag-iintay sa atin. Ang nag-iintay sa atin, yung glorious future, nakasama natin ang Panginoon, na kung saan tayo, ano ba ma-experience natin dito? Yung fullness of joy. Amen? With the presence of God for all eternity. At yung fullness of joy na yung mga kapatid, hindi yung para bang pag-linggo lang. Hindi. For all eternity. Ang habang panahon. Fullness. Yung joy natin yun, medyo nag-aalala pa tayo. Masaya ka ngayon, pero masaya tayo. Pero yung fullness of joy, wala ka na maalala mga hirap, mga crying time, mga pain time, wala na po yan. Lahat ng yung fullness of joy is for all eternity. Praise God. Now, itong, kaya nga, sa blessed hope natin, ngayon, ang ibigay sa atin ng Panginoon kapatid, para po ito sa panahon natin ngayon, itinan yung idea, yung wisdom ng Panginoon kapatid, na kung kailan dumidilim, na naghihirap ang mundo, binibigyan tayo ng blessed hope. Itong mundo natin, tingnan niyo po ang mundo natin. Sa Romans, basahin natin. 1 verse 22. Romans 1 verse 22. Sila ay nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila yung mga hangal. Ayun, yung sasabi ko eh. Sila yung nagmamarunong. Yan yung mundo natin. Nakanya po. Yan yung mundo natin. Sila yung nagmamarunong. Sa Psalms 14 verse 1, basahin din natin. Sila yung nagmamarunong, pero naglabas na magman. 14, Psalms 14 verse 1. Ang mangmangay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam ng mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Oh, amen. Sometimes yung mga gumagawa ng masama, akala mo may Diyos yan, pero sa puso nila, sinasabi nila, walang Diyos, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ganun daw, naririnig sila sa tanan niyo, sasabihin nila sa isip nila, hindi totoo yan. Wala yan. Kaya ano nangyayari sa kanila? Gumagawa sila ng masama. Nagiging excuse nila yun para gumawa ng masama. Gagawin nila kung gusto nila. Why? Because in their heart, sabi nila walang Diyos. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Yan. Yan yung mundo natin ngayon. Na in this world, declining world, na papalubog na mundo mga kapatid, ito yung pursuit ng knowledge. So, lahat ng knowledge sa alamin mo. Kasi kung ano na-discover mo ngayon, sisikat ka. Diba, makadiscover ka ngayon mga kapatid na sasakyan na lumilipad. Sikat ka na ngayon, mayaman kang bigla. Diba? O nakadiscover ka ng ilaw na hindi gumagamit ng kuryente. O sikat ka na ngayon. Nakalimutan mo mga kapatid. Yung pursuit of knowledge nga eh, talagang maghahanap ka ng knowledge para matutunan mo lahat. Pero, ang knowledge ng Panginoon sa atin, mga kapatid, as believers, laging alalahanin natin na
huwag natin ilalagay ang ating tiwala sa sino mang tao. Huwag natin ilalagay ang ating tiwala doon sa wisdom ng tao, kung ano yung karunungan ng tao. Hindi, maglagay tayo ng tiwala sa Diyos. Yung karunungan ng Diyos yung lagi ang hanapin natin. Amen? Kaya dito sa Philippians, yung 3:20 sabi doon, di ba? Yung citizenship natin is in heaven. Amen? Itong pag-asa natin na ito, mga kapatid, yung citizenship in heaven natin, at eagerly waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, hindi po ito, dito tayo makinig mga kapatid ito, naisip na ito na-encounter ko dito. Yung parang wishful thinking. No? Wishful thinking lang na, sana makasama ko doon. As believers mga kapatid, hindi tayo ganyan. Sinasabi ni Pastor, sana makasama ko doon. Hindi ito wishful thinking. Ito ay assurance. Ayaw na po ba mga kapatid? At steadfast assurance at ito ay nag-uugat doon sa unchanging word of God. Hawak mo sa salita na ito, kumbaga sana. Parang ganito mga kapatid, hindi wishful thinking, sabi mo, may hawak kang titulo. Tapos sasabihin mo, titulo ng lupa, tapos sasabihin mo, sana magamit ko yung lupa niya. Sana amin yan. Hindi ito wishful thinking. It is an assurance, steadfast assurance, rooted in the unchanging word of God. Kung may salita ng Diyos ka, ng sarili mo, amin to akin to Hindi, sana makasama ako sa langit, sana maligtas ako, sana makasama ako sa rapture. Hindi mo ganun ako. Steadfast assurance, rooted in the word of God. Kaya tayo mga believers, mga kapatid, pinupuno tayo ng salita ng Diyos. Naku, mga kapatid, parang natin lang na, ganun lang, palipas mo, hindi, pinupuno tayo sa salita ng Diyos. Kasi kung salita ng Diyos na narinig natin, sa araw gagamitin natin para sa sarili. Gusto nga, sa sarili ko, mga kapatid, gusto ko na example sa inyo, mga kapatid, pag ako may nakakamdaman. Katulad nga kayo, mga kapatid, actually, nakikita yung boses ko. Ang ganda, di ba? May echo. Kasi kagabi, nilalagdag ko talaga ako, hindi ako nakapasok sa work. Nagpuli ng Panginoon. Salamat sa Lord. Kasi ayan, tingnan nyo, para hindi naman ako nagkasakit. Amen. Yan yung grace ng Panginoon. Bakit? Alam mo, kahapon kasi talagang hindi ko kayang, yung talagang, naisip ko ngayon sabi, kasi si Pinasir sa akin, sabi, mayroon may sakit, tapos, gumaling siya sa sakit niya, kasi nangahawakan siya sa salita ng Diyos. Sabi ko, ako kasi, may alam ako, gusto ko rin gumaling, kaso parang hindi naman siya ganun nangahawakan sa salita ng Diyos. So, parang naisip ko na rin mga kapatid. Tapos ako naman, nalagay ko sa sitwasyon mga kapatid na yung nilalagnat ako mga kapatid. Sabi ko, anong gano'n talaga, yung bigat na bigat ng katawan ko. Alam niyo yun, barado mo ako. Tapos, nasakit ang katawan ko. Hindi ako makagalaw. Tapos gusto ko mag-pray kay Lord. Hindi ko alam kung paano, basta nag-pray ako. Pero kagabi, siguro kagabi yan mga kapatid. Sabi ko, tama, communion ako. Communion na lang. So, nag-communion ako mga kapatid. Yung communion ko, kahit na wala akong yung alam niyo yung feeling ko, na Lord, salamat po. Yung gano'n lang ako. Tinamit ko yung tinapay. Tapos nag-pray ako ng cup, ng baso, ng tubig. The blood of Jesus. Hindi ako, dineclare ko. Yan, tapos yun. Wala lang. Hindi ko naisip yun. Tulog ako. Tulog ko, hindi ko alam. Hindi ko na lang namalayan mga kapatid. Bupa lahat ng bupa lahat ng umiitin sa katawan ko. Ngayon, si Jesus na, nahawakan niya ako ng gano'n eh. Ay, wala na talaga. Tapos kanina, tinatanong niya ako rin yung pang nagamot. Hindi na. Mamaya na. Magaling na talaga. Pinagaling ako ni Lord. Amen? So, kasi naman kayo sa inyo, bakit? Ang pinahawakan yung salita ng Diyos eh. Hindi kailangan yung sasabihin mo na kailangan, para bang akala mo, mabuting tao ako, perfect ako, kailangan maramdaman yung gano'n.
ano lang, wala ako eh. Yung, alam mo yung lambot na lambot ka? Ginawa ko lang yung communion. Kasi hindi ko na naramdaman, hindi ko na namalayan. Hindi ko namalayan, kasi hindi ko namalayan. Parang bigla na lang siya. Amen. Ayun. Hindi ko ngayon. Isip ko nga ito, kapatid, sabi ko, baka hindi na muna ako mag-preach eh, kasi sino na, kung sino, sabi ko gano'n. Sabi ko, ako kaya. Pero inisip ko naman mga kapatid na, ay, ano pa rin? Yung tatalang gano'ng pag-isip. Amen. So, yun yung masigasig. Amen. Masigasig. Sige, masigasig. Masigasig tayo sa Panginoon. Alam niyo kung bakit, sasabi ko kung bakit ka lumakas? Hindi dahil sa iyo, dahil sa Kanya. Amen. Diba? Alam niya. O, hindi, Lord, wala kasi mo kasi pa ako. Alam mo nung pagwapo ako, so makikita niyo, may sakit. Hindi ganun. Nakaya niyo po, hindi dahil sa iyo, dahil sa Kanya. Sabi na ako, gagamitin kita na, sige, tabi mo ka dyan. Ano reason? Kaya tayo nabubuhay ngayon, bakit? Anong reason natin? So, no, gano'n. Amen. Sabi, ano sabi din sa Bible? Satisfy you with long life and show Him my salvation. The reason why God wants you to be satisfied with your long life is to show you His salvation. Makilala mo siya. Hindi yung magbuhay ka para malaman mo lahat ng bisyo. Bisyo 1, bisyo 2, bisyo 3, bisyo 4, bisyo 5. O, naka-bisyo 5 ka na. O, ano yung bisyo mo? Bisyo ka. O, hindi yun. Makilala mo ang ating Panginoon Hesus Kristo. Everybody say amen. So it is not a wishful thinking. It is a steadfast na assurance na ito ay nagmumula o rooted, nag-ugat sa salita ng Diyos. Unchanging word. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. It's not me. It is the faithfulness of God. Though I'm not faithful, but God is still faithful towards me, towards you. Amen. So nice. So tayo mga kapatid, let us not be shaken. Huwag tayo mag-alala, huwag tayo matinag. Shake tayo mga kapatid ng mga uncertainty dito sa mundo natin. Ano po mga kapatid, yung mga challenge na darating sa buhay natin mga kapatid, manatili po tayong naka-anchor yung ating puso doon sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Kasi yung katotohanan ng salita ng Panginoon, yun yung mag-i-endure sa atin at times. Yung ibig sabihin nag-i-endure, natatagalan mo, nalalampasan mo yan. Amen? Enduring. Enduring hope. Found na nasusumpungan natin sa Panginoon sa Kristo. Everybody say amen. So, anong sasabihin? To put your trust in our Lord Jesus Christ, who can deliver you. Kung alisin ka dyan sa gitna ng problema, mga alalahanin. Amen? Basahin natin, Isaiah chapter 45, verse 2. Sa 45. Ako ang maghahanda ng iyong daraanan, mga bundok ko ay aking papatagin, at sa lungsod, mga pintong tansoy aking wawasakin, pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Amen. Sa ibang person, meron ba? Ganda yan. Okay, 45 verse 2. Ako'y magpapauna sa iyo at papatagin ko ang mga bako papunta ko. Aking magwawaray-warayin. Waray-waray. Magwawaray-warayin ang mga pintuang tanso at aking pupululin ang mga kalang. Everybody say amen. Alam nyo, ito ang pinapakita dito ng Panginoon, yung kaya niyang gawin sa buhay natin. Na? Diba? Isaiah 45, may waray-waray, di ba? Waray-waray. Hindi na ako dito. Ako ang maghahanda ng inyong daraanan. Mga bundok do'y aking papatagin. Bakit? Ano yung bundok? Bakit papatagin? Kasi yung bundok, yung problema sa buhay natin. Di ba?
Kaya inaakit natin yan, para tayo na lumakad yan. Kasi bundok yan, problema natin. Problema sa buhay natin. Sabi niya, papatagin ko yan, ako ang maghahanda ng daraanan mo. At sa mga lunsod, mga pintong tansoy, aking wawasakin, pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Ito yung mga para bang gusto natin mangyari sa buhay natin, hindi tayo maka-penetrate, hindi tayo makapasok, sabi niya, gusto kong ganito, gusto kong tagumpay dito. Hindi ka magtagumpay kasi mayroong harang, nakablock na bakal, tanso, ang kandado yan, di ba? Hindi mo magawa, hindi mo mapasok. Sabi ng Panginoon, ako ang gagawa ng dadaanan mo. Sisirain ko yung mga bakal na yun, mga tanso na yun, sisirain ko yan. Amen? Alam niyo, nangyari, alam niyo, ang magandang istorya dyan, nung naparito ang ating Panginoon Kristo, merong isang tao na sinasapian ng demonyo. Demon possessed po siya sa Mark chapter 5, verse 7. Chapter 5. Nandito sa 1 na lang. Basahin ko sa 1. Tingnan niyo dito. And they came to another side of the sea, to the country of the Gadarenes. And when he had come out of boat, immediately there met him out of the tombs a man with unclean spirit, who had his dwelling among the tomb, and no one could bind him, not even with chains, because he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been put apart by him, and the shackles broken in pieces, neither could anyone tame him. And always night and day he was in the mountains and in the tombs, crying out and cutting himself with stones. Sa English yan, no? So, anong istorya dito, mga kapatid? Istorya ito nung demon possessed na he is tormented by evil spirit. Pinahirapan siya ng masamang espiritu. Tumitira na siya, mga kapatid, doon sa sementeryo. Maliwanag po ba? At gusto niya doon siya. Nagsisisigaw siya doon, nag-iiyak siya doon. Tapos sinasaktan niya sarili niya. Nasaktan niya, sinusugatan niya. No? Tapos, under the influence of evil spirit, mga kapatid, alam mo, napakalakas niya kasi kahit na ginagapo siya ng mga kadena, natatanggal yung sipong gano'ng kalakas yun, mas malakas pa yata kay Samson. Tatanggal yun, mga kapatid. Ang dahilan, mga kapatid, bakit siya nakakailangan yung chains and shackles dito na sinisira niya, kasi ang sabi dito, mga kapatid, para yun, ma-prevent siya na huwag siyang mga panakit ng tao. Ako niyo po, at hindi lang yun, mga kapatid, huwag din niya masaktan yung sarili niya kasi ito sinasaktan niya sarili niya. Amen po. Pero nang dumating ang Panginoon sa Kristo, alam niyo mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit pumunta ang Panginoon sa Kristo doon. No, nang dumating ang ating Panginoon sa Kristo, kinalat, yung nakalagpo, yung chain na yun, na kung saan hindi siya kayang pigilan. Kahit sarili niya, hindi siya kayang pigilan. Amen? Amen. Pero nung dumating ang Panginoon Kristo, hindi yung chain yun, hindi siya napipigilan. Ang Panginoon Kristo napigilan siya. Natanggal po kahit tanggal yung chain na yun, mga kapatid, naging bumaling yung demon possessed na yun. Anong ibig sabihin ito sa atin sa buhay natin, mga kapatid? Kaya sabi ko, ako ang gagawa ng daan mo. Papatahin ko yung bundok sa buhay mo. At pati yung mga bakal na yan, sisirain ko yan. Katulad to, chain, di ba? Walang makapigil, ibig sabihin sa tao na to, walang makapigil. Walang makapangyarihan para sawayin siya, wala. Kahit sarili niya, hindi niya malabanan. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, spiritually speaking, meron tayong invisible na chain. Ano yun? Yung fear. Di ba? Yung fear, yung takot, yung trauma, yung past natin, yung loneliness natin, kung anong mga naranasan natin sa buhay na nagiging na-chain tayo dyan. At yung mahirap dito, mga kapatid, yung gusto mo nang i-isolate yung sarili mo. Di ba? Kaya nga sa sementeryo, di ba? Ang sementeryo ba, puntahan man ng tao yan, mga kapatid? Diba, pinupuntahan lang ang sementeryo pagkakaroon ng patay. Ano yung okasyon? Amen? Hindi na pinupuntahan yan eh.
So, sabi ng Panginoon mga kapatid, sa isang salita lang ng Panginoon, dinemonstrate ng Panginoon dito kung paano niya tinanggal. Ano ginamit ng Panginoon? Yung kanyang compassion, yung kanyang pag-ibig, yung pagmamahal niya. Kung bakit tinawid niya, yung isipin mo, tumawid ng Panginoon ng dagat ng Galilee, tinawid niya yun para lang doon sa isang tao niya. Yun ang unang dinatnan po niya. At dito, dinemonstrate ng Panginoon, mga kapatid, yung kanyang kapangyarihan over the power of darkness. Diba? Yung kapangyarihan ng demonyo, ng kaaway, ay nagtagumpay ang Panginoon. Meron siyang kapangyarihan over the power of darkness. Alam po ba, minsan yung mga power of darkness sa buhay natin, kaya nga, magtiwala tayo sa Panginoon kasi siya ang may kapangyarihan para i-deliver ka, alisin ka dyan sa power of darkness na yan. Yung inihihiwalay ka, na dinadala ka na doon sa sementeryo. Ano yung sementeryo, mga kapatid? Yung pupuso mo na wala nakakakita dito. Mga patay lang. Ang kasama ko ito. Nagsusolo flight ka na. Amen po? At masaya ka na doon. Matahimik dito. Maganda yung masaya. Nag-i-enjoy ka sa Panginoon. Lumabas ka. Tama ba? Maganda ang mundo dito. Malawak ang mundo na binibigay sa'yo ng Panginoon. Wala na po. Yan yung gathering. Then, in just one word, lumayas. Paano sinabi ng Panginoon? Yan, basahin natin. Sabi, verse, ano mo sabi? Ito na, verse 6 ko, no? When he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him. And he cried out with a loud voice and said, What have I to do with you, Jesus, Son of Man, High God, Most High God? Masamang espiritu ito, mga kapatid, kausap ng Panginoon. Yung pinoposes, I implore you, by God, that you do not torment me. Nakiusap siya eh. For he said to him, Come out of that man, unclean spirits. Dito tayo, alam niyo, naisip ko dito, wala naman sinabi dito na may sinabi siya na lumanes ka eh. Pero habang dumarating ang Panginoon, mga kapatid, sinasabihan na yung Espiritu, lumayas ka dyan sa katawan na yan. Naku, yun po, kaya pagdating ng Panginoon, tumakbo agad yung possess ng Espiritu, lumapit, nagsamba. Yung Espiritu to, nagsasamba, mga kapatid, na marunong sumamba. Alam mo, yung mga believer lang, pati yung masamang Espiritu, sumasamba eh, sa Diyos. Diyos kasi. Di ba po ba? Kung yung masamang Espiritu, sumasamba nga, ikaw kaya. Tao lang tayo, di ba? Kung yung Espiritu nga, masamang Espiritu, sumasamba eh. Nakipag-usap sa Panginoon, sabi niya, ano ba ang magagawa ko sa'yo? Alam pa niya, Most High God. Dito tayo tingin mga kapatid. Tignan mo, kilala ng Panginoon si Jesus Christ, ang sabi, Most High God. Andun yung majesty ng Panginoon. Most High God. Di ba nandito? Halap ng kataas-taas. Yan, makita mo. No. Son of the Most High God, I implore you by God that you do not torment me. Yun, makikiusap siya. Huwag mo akong pahirapan dito. Bakit? Kasi sinabihan na siya ng Panginoon at layasan mo sa katawan na yan. Amen. Tayo mga kapatid, bago tayo pumunta dito, pinalayas na ng Diyos yung mga demonyo gusto humarang sa daanan natin. Kaya po ba tayo mga kapatid? Pinalayas na lahat yan. Diba si Pastor Ray, layas na layas. O, amen. Nagtagumpay. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. Ngayon, ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, then he asked him, dahil may nakikiusap eh. Huwag mo akong pahirapan dito. Sabi niya, ano ba ang pangalan mo? Tinanong niyo? Tinanong siya anong pangalan? Sabi niya, Batalyon. Bakit Batalyon? Kasi marami sila. Okay, nakiusap sila. Ayaw nila pumunta sa ibang bansa eh. Doon, ibato ka doon sa kung saang bansa. Sabi niya, hindi, huwag mo kayo palayasin. Doon na lang kami sa baboy. Pinayagan sila ng Panginoon. Sige, umalis ka. Kasi alam niyo mga kapatid, kung hindi siya aalis doon, yayakin siya ng Panginoon. Nakuha niyo po? Lalabas kami dito, pero pwede ba doon lang sa baboy? Sige, punahan niyo yung baboy. Eh kaso, pati baboy ayaw mga kapatid. Takbuhan yung mga baboy. Nagpakamatay yung baboy. Ayaw ng baboy. Baboy nga, ikaw kaya. Ang gusto mo dyan sa... Naku, mga kapatid.
Yung baboy ayaw sa masamang espiritu eh. Kaya alam niyo mga kapatid, ang sabi dun sa barangay na yon, pinaalis ang Panginoon. Pwede ba? Huwag na kayo dito, sa iba na lang. Eh kasi kung palalayasin nga ng Panginoon mga kapatid lahat ng masamang espiritu doon, at papupuntahin sa lahat ng mga alaga nila doon, walang matitira doon. Sipin mo, pag bawat layas eh, doon sa baboy, o doon sa baka, o sige, o doon sa aso, o sige. Tatakbo yung aso, magpapakamatay yung aso, mga kapatid. Ayaw kayo magtaka, baka may aso magpakamatay dyan. Alis sabihan. Praise God. So, nandun yung absolute power ng Panginoon over the powers of darkness. Kaya nga mga kapatid, even yung power of darkness, we can trust the Lord. Because He has the power over this darkness. He has the power over this darkness. At kaya sirain ang lahat ng chain, ang lahat ng imposible na nakikita natin, alam natin, na hindi natin kayang yung torment. Alam mo ba, yung torment, pag sinabi kasing torment, pinahihirapan kami. Yung torment, pinahirapan ka ng katawan mo na hindi mo alam kung ano ba nangyari sa katawan mo. Torment yun eh. That's bad spirit. So, itiwala mo sa Diyos yan na mapalayas ka dyan sa masamang espiritu na nagpapahirap sa katawan. Lumapit ka sa Panginoon. Ilapit mo sa Panginoon. Itiwala mo sa Panginoon yan. Kaya paglapit mo pala sa Panginoon, dito papunta ang Panginoon, di ba? Papunta pa lang ang Panginoon. Papunta pa lang ang Panginoon. Sinabihan na pala ng Panginoon. Masamang espiritu, lumayas ka dyan sa katawan na yan. Kaya naisip ko mga kapatid, yung maisip lang natin na may sakit tayo, parang dapat tayo. Naisip natin, Lord, ikaw lang pag-asa ko. Ay, layas na yun mga kapatid. Nandiyan mo ba tayo? Pero yung may sakit ka, tapos hindi mo naisip ang Panginoon, nasabi mo, ano yung sakit? Ano? Ano ba kanina dito? Sabi ng Panginoon, anak, narinig mo ba ako? Ano yung sakit ko? Sabi ng Panginoon, anak, narinig mo ba ako? Ikaw isip ka ng isip, tingin ka ng tingin doon sa sakit mo mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, naririnig mo ba ako? Eh, ikaw makatingin ka, hindi mo marinig yung sinasabi ng Panginoon sa'yo. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Hindi mo alam, maisip mo lang. Sabi niya, call on the name of the Lord, and you shall not be ashamed. Ang sino mong tumawag sa pangalan ng Panginoon, He will not be put to shame. Hindi ka mapapahiya. Kaya naalala ko mga kapatid, nung may lagnat ako, di ba? Sabi ko, bukas linggo. Bukas linggo. Sabi ko, communion. Parang ginanong lang sa communion ka. So, may tinapay sa bahay mga kapatid na pataas. Buha ko yun. So, may tasa ka. Di ba? Ano yun? Yun yung tiniwala mo agad eh. Yung siya yung una mong naisip eh. Naiintindihan mo ba natin? Pag isip mo ng gano'n, utos agad ang Panginoon, palayasin, lumayas ka dyan. O, amen? Hello, nakikinig ko ba tayo ng kapatid? Amen. Ganda, di ba? Tayo pag manaramdaman na tayo, isip agad natin, Lord, ikaw ang pag-asa mo dito, Lord. Hindi to kaya ng sino ka eh. Minom na ako ng may Jessic, Lord eh. Minom pa ako ng si Kirisen, Lord eh. Oh, ayaw pa rin eh. Lord, ikaw yung Lord, ikaw yung pag-asa ko. Ayun, sabi ko, lumayas ka dyan. Oh, kaya yung nandun ang Panginoon, sinong nagsamba? Yung Espiritu, dala-dala yung katawan. Kasi possess siya, di ba? Oh, samba siya. Nakikiusap. Huwag mo akong i-torment dito. Yes. Sige, ano gusto mo? Doon sa baboy. O sige, kung gusto ng baboy. Pero walang may gusto sa'yo. Kaya ano mangyayari doon sa demonyo na yun? Layas yun. Wala na yun doon. Amen. Praise God. Kaya, paano natin makikita na ang tao ay established sa New Covenant? We must be established in the New Covenant of grace. Kasi, di ba, tingnan nyo, may nagsasabi, grace, mamukat-mukat mo, pag linggo wala. Ano ba tayo ngayon? Ay, grace of God. God, simba tayo. Ay, hindi pwede. Mahirap na. Mahirap na buhay ngayon.
Kaya paano natin malalaman yung grace established sa isang tao? Lalo na po ngayon mga kapatid. Paano tayo magkakaroon ng yung boldness? Ano yung boldness? Yung boldness. Yan, hayag ka. Nang sabi sa Panginoon, in the midst of judgment, in the midst of judgment, na alam mo na ang Diyos ay God loves you perfectly. Alam mo, kasi pag sinabi mo this, you know that God loves you perfectly. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin is perfect. Perfect love ang binigay sa atin. Hindi yung conditional love. Perfect love. Alam mo yun. So, paano natin malalaman yung mga kapatid? Makikita natin ito kay John. Si John. Sa Patmos, di ba? Si John, the beloved. No? Siya yung sumulat ng Book of Revelation, the last book of the Bible. Di ba? So, si John, mga kapatid, sa Book of Revelation, makikita natin dito yung, basahin muna natin yung verse na ito, mga kapatid. 4 verse 17 ng 1 John. Verse 17. Ang pag-ibig ay naging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pa ito. Amen. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Sa Book of John, mga kapatid, alam niyo kung anong una sinabi ng Panginoon kay Jesus, kay John? Sa Revelation 1:17, sabi niya, fear not, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Akala natin, yung iba, ang tapang nila, hindi sila takot. Pero takot sila. Takot silang, anong takot? Takot mamatay, takot magkasakit, takot sa lahat ng bagay. Hindi ako takot. O sige, hindi ka nga takot. Natatakot atakihin, mga kapatid, na wala sa oras. Di ba? Takot yun eh. 1:17. Sige, makibasa po. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanan. Para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas. Oh, amen. Sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot. Yan, so, hindi sila takot. At paano ginawa sa kanya ng Panginoon, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, hindi ka matakot. Nagkaroon siya ng boldness. Transport siya, ibig sabihin, dinala siya ng Panginoon sa isang lugar na para ipakita sa kanya yung mga magaganap. Yung sa Book of Revelation, yung magaganap dito sa lupa. Yung 7 years tribulation, ipinakita sa kanya kung anong mangyayari sa lupa. At nakita niya doon, pati yung 7 seals. 7 seals. Kung paano ibinuhos yun, kung paano ilang tao natira, yan, yung kasamaan, yung kahirapan, yung katindihan, ang mga mangyayari sa lupa. Nakita po ni John po yun. At sa kabila nun, it is a judgment. Pinakita na yung picture ng judgment. Na kung tayo yun, mga kapatid, matatakot tayo kasi grabe. Okay po? Pero si John, hindi siya natakot kahit makita niya yun. Sapagkat alam niya, mga kapatid, na yung judgment na yun ay talagang dapat mangyari at mangyayari yun, hindi po sa kanya. No? Hindi siya kasali. Hindi siya kasama. Sometimes tayo, nakita natin may nangyari dyan, pero ang sasabihin niya, tinan mo kung gano'n tayo natakot, di ba? May natake, kapitbahay mo natake. Pareho kayo na sakit. Tapos sila, susunod. Di ba, gano'n, takot ka agad, no? Yun lang yun, ha? Ito si John, kapatid, pinakita talaga yung mangyayari sa mundo. Nasabi ng Panginoon, fear not. Actually, si John nag-wept, no? Tumangis pa siya. Tingnan niyo, sa 5 verse 4. Basahin ko natin. Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpuang karapat-dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman niyon. Oh, amen? Amen. So, si John, mga kapatid, naintindihan niya yung judgment na to na nakita niya, hindi ito para sa kanya. Sa mga nakakilala sa Panginoon, hindi yung mangyayari sa kanya. Nandiyan ba tayo?
Tayo ngayon mga kapatid, as Christians, mga Christian, believers po tayo po ay na kay Kristo na. And our identity and our position before God is unshakable. Yung position natin, yung identity natin in Christ, that is unshakable. Alam natin yun. And in Christ, mga kapatid, mayroon po tayo His righteousness and right standing. Always, yung right standing niya, meron tayo. It's not our righteousness, His righteousness. And His standing is always for us. Kaya tayo nakakatay sa Panginoon, it's not our right, but His right standing with God. Always. Yun ang nagdadala sa atin, nag-i-enable sa atin para harapin natin anumang mangyari, anumang dumarating sa buhay natin, na meron pong tayong confidence and assurance na ang Panginoon hindi ka pinababayaan. God is always with you and He never leaves you nor forsake you. Amen. Just like John, mga kapatid, kailangan natin na maintindihan o malaman beyond, mga kapatid, beyond the shadow of a doubt. Alam mo yung shadow of doubt? Wala ka talagang pagka-ali-alinlangan. Beyond shadow of the doubt, that because of our Lord Jesus' perfect and finished work at the cross, God will never, ever be angry again with you. Kahit kailan, hindi siya magagalit sa'yo. Kaya minsan may tao pa na nagsasabi, ewan ko, bakit ako ginaganito ng Panginoon? Isipin mo yun, mga kapatid, binintang mo sa Panginoon yung nangyayari sa buhay. Diba? You don't understand anything. Hindi mo alam na yung sitwasyon mo, ayaw ng Diyos yan. Pero nasasabi niya na, ewan ko, bakit ako ginawa ng Panginoon sa akin to? You are in chain. Shock, yung mga nababandage ka dyan sa ganyang kaisipan mo, mali kaisipan. Tama mo ba? Amen? Itong judgment ay reserved, mga kapatid, para sa mga unbelievers. Alam natin, itong judgment is reserved for the unbelievers and the wicked one. Amen. Kaya nga, isang tao na establish yung sa kanya katotohanan, sa puso natin, magiging bold tayo doon sa judgment. Kung bold ka sa judgment, na kahit nandiyan yung judgment, alam mo hindi ka kasali dito. Hindi mo malahin mga kapatid. Mangyayari lang yun kapag beyond reasonable doubt, beyond cloud of shadow of doubt, mga kapatid, alam mo, naiintindihan mo kung ano ang mangyayari, kung ano ang Diyos, kung sino siya sa iyo. He loves you. He never leaves you nor forsake you. And He will never be angry with you ever again. He loves you. Kung may nararanasan ka ngayon na hirap o torment yan sa katawan mo, kapatid, don't throw it to Jesus Christ. Amen? I-throw mo yung mismong sakit mo para pagalingin ka. Kasi hindi yan binigay sa iyo ng Diyos, yung sakit at karamdaman mo. Declare it. Amen. Ayaw ng Panginoon yan. Declare mo siya sa iyo, Lord, ayaw mo nito sa katawan ko, Panginoon. Kaya I rebuke this condition in my body. Be loose in the name of Jesus. Declare it. Keep on declaring it until. Amen. Kaya mong gawin yun because you have the Spirit, the down payment. Maliwanag po ba, mga kapatid? Everybody say amen. We can be bold every in this judgment. Hindi deserve yan para sa masasama at mga unbelievers. So, paano tayo mabubuhay ngayon as we wait for the coming rapture? Ito, last na sasabihin ko na dito, mga kapatid. Closing na po tayo. How are we going to live as we wait for the rapture, coming rapture? Una, mabuhay po tayo purposefully. Ano yung purposefully?
may layunin ka. Yung layunin mo sa buhay. Matibay yung layunin mo. Alam mo, magandang layunin mo sa buhay. Alam niyo po ano? Yung makilala mo ang Panginoon ng ilubusan. Makilala mo siya. Hindi yung malaman mo lang yung pangalan niya. Huwag lang yung pangalan niya malaman mo. Makilala mo siya, ma-experience mo siya, maranasan mo siya, makasama mo siya, ma-enjoy mo siya. Amen. That's purposeful life. Purposeful life. Expectantly. Why? You are expecting that the Lord is coming for you. Expect that God is blessing you. Expect. Di ba? Ano ba yung hope? Di ba? That good things to come in your future. Positive expectation of good things to come in the future. That is hope in the Lord. Hope in the Bible. Hope in the Bible. Hindi, sana gumaling na ako. Hindi. You have confident expectation of good things to happen in your life. Confident, expectant, confident, and boldly. Boldly. Hindi yung pag may naranasan kang torment sa katawan mo, hindi ka na nag-boldly sa, Lord, ano bang ginawa mo sa akin? Bakit mo ako pinahihirapan ng ganito? Ano bang pagkukulang ko sa iyo, Lord? Hindi! You're not bold. Boldly, hindi yan para sa iyo. Lord, I claim my healing in the name of Jesus over this condition. Amen. Right now, Lord, I claim my healing right now. I am healed by His stripes in the name of Jesus. Amen. And I will go to church Sunday to Sunday. Every Sunday. Amen. Diba? Amen. Nakapangan natin ating Panginoon. Natutuwa po ba tayo mga kapatid? Last na lang. Live knowing that you are under the Father's unclouded favor. Yung mabuhay tayo na nandun ka sa unclouded favor ng Panginoon, yung blessing ko. Parang lagi siya nakatingin sa iyong Panginoon. Lagi ka nandun ka sa ilalim ko yun. Unclouded favor. Ano ang hilingin mo, bibigay siya ni Lord. Huwag mo sabihin kahit nakagawa. Pag nakagawa ba ako ng mali, kahit nakagawa ka ng mali, expect. But why? Because God's goodness will lead you to repentance. Amen po. So, yun ang gusto ng Panginoon sa atin, knowing that live tayo, alam natin, we are under the Father's unclouded favor, above principalities, above powers, and healthy. Okay? Kaya sabihin mo, may sakit ka, you are healthy, brother. You are healthy, sister. Because you are under the cloud of Father's unclouded favor. Amen. You You are under God's healing. Amen. That's just deception. Sa isip mo lang yan. Kasi kung ano ang iniisip mo, mga kapatid, yun ang nangyayari sa katawan mo. Pero kahit may nangyayari sa katawan mo, hindi maganda, pero isipin mo, Lord, pinagaling mo lang po ako. Lord, pinagaling mo lang po ako. Isang araw, yung katawan mo gagaling. Mababatak mo yan. Nandiyan po ba tayo? Pero kung may sakit ka, pero ang isip mo, nagkakasakit talaga ako. May sakit talaga ako. Talagang hindi pa ako gumagaling. Ang tagal-tagal na. Bakit ka ganito? Ay, ako po, mga kapatid. Tumigil ka. Huwag mo na ituloy ginagawa mo. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? So, you are above principalities, powers, and you are healthy, righteous, and holy. Amen. Huwag kang padaya sa sasabihin ng ibang tao. In God's eyes, you are holy, you are righteous, and you are highly favored. Why? It is because as Christ is seated in the Father's right hand, so am I in this world. So am I in this world. God bless you. Lahat po tayo tuloy. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. As Christ is, so am I in this world. Claim it! Ano sa Tagalog yun? Lord, kung ano ka, ganun po ako. Lord, healthy ka ngayon. May sakit ba si Jesus Christ ngayon? Wala. He's healthy. So am I healthy. Amen. May problema ba siya ngayon? Wala. So am I. Wala. May problema ko, solve na. Amen. Amen. Nagtagumpay ba ang Panginoon? Amen. Yes. So am I. Nagtagumpay na rin. Amen. Hallelujah. Tayo po natin tumayo at tayo din magtaas sa ating kamay. Salamat po tayo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Pakisipin po natin, mga kapatid, ang Panginoon sa Kristo. Know and have
spirit of confidence, spirit of hope, the blessed hope. Have this hope, the blessed hope in this church. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, it is a great blessing to us that this grace has come upon us, Panginoon. Na kinukumpleto mo po ang aral, ang turo, tumutupad mo ang mga pangako sa amin, Panginoon. Na kami ay tuturuan mo sa lahat ng bagay. And you will guide us into all truth. Lord, thank you for this truth that we have received. Thank you, Jesus. Because knowing the truth, we are set free from all bondages, from all sickness, from all disease. The truth is we are healed by your stripes. We claim it right now, Lord. Lahat ng may sakit, lahat ng may karamdaman sa oras na ito, I curse every sickness and disease in your body right now. Every sickness, whatever disease in your body, I rebuke you in the name of Jesus. I rebuke you by your roots. Be plucked out right now in the name of Jesus and be cast into the sea in the name of Jesus. Hallelujah. And I command your body be healed right now. Receive healing right now in the name of Jesus. Complete healing flow right now in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We receive your power. We receive your life, Lord. We receive the resurrection power over our body, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dito natin mag-realize, Lord, we realize today that the gospel is past, present, and future. Kaya nga, ngayon tinurong po sa amin kung anong magiging future po namin. And we are expectant, Panginoon. And we will be vigilant. We will be prepared, Panginoon. Because you have unveiled this rapture, the truth about the rapture to us. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa ginamit mo. Sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Sa iyong salita. Salamat sa lahat ng nakinig, Panginoon. Salamat sa lahat ng tumanggap dahil yung salita, Panginoon. Lord, pag-ibayuhin mo po ito sa kanilang puso. Magkaroon sila ng kagalakan sa pagtanggap nila ng iyong salita, Panginoon. Magkaroon to ng ibayong kapangyarihan sa buhay na maglilid sa kanila upang lalong magtiwala sa iyo, lalong lumapit sa iyo, lalong umasa sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At ikaw, Lord, ang lagi namin unahin sa buhay po namin. Wala na pong iba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa iyo po lahat ng papuri, ang lahat ng tagumpay, lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Praise you, Lord God. Hallelujah. Oh, shalamahan kakararamalara. Inanamasinta na dinaramasinta. Sikararahin talaga. Sikararamasika na malalahin siya. Sikararahin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise be the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Lord, hindi mo po ito sinabi na walang dahilan sa amin, Panginoon. Sinabi mo po ito sapagkat kami kanilang na makakasama mo sa iyong pagbabalik, Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You will return for us, Lord. Come, Lord Jesus. Come now, Lord Jesus. Come now, Lord Jesus. Come now, Lord. Oh, yalang kanya. Come, Jesus. Come, Lord Jesus. I say, come, Lord Jesus. I say, come, Lord. Come, Lord Jesus. Hallelujah. Come for the family, Lord. Come for my loved ones, Lord. Come for this church, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh,
Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. And this coming week, the Lord bless every one of you, your family, your children, and your loved ones. The Lord bless you with the blessing of Father Abraham. The Lord bless you, you and your family. The Lord keep you from every harm, from every danger, from every sickness and disease, from every calamity, from every evil one, from every darkness, through the precious blood of Jesus. The Lord be gracious to you and your family. The Lord shine on you, His grace shine upon you, to each and every one. The Lord smile on you, embrace you. May you feel the embrace, the love of God upon you and your children. This coming week, the Lord grant you peace, shalom, wholeness, well-being, satisfy you with long life, and show you this Yeshua, His salvation. Hallelujah. As you wait upon the coming of the Lord, as you wait the rapture, hallelujah, in the name of Jesus. God bless you, and the Lord loves you so much. Amen and amen. Palakpakan po natin. Glory to Jesus. Praise God. Pastor Anita, alam ko, birthday ni Pastor Anita ngayon. 17 years old? 17. Very young. Okay, samahan niyo po ako mga kapatid. Panalangin natin. 70 ba kayo? Pastor Anita? 71? Kaya pala 70 na lang. 71? 70? Okay, tayo po manalangin mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, sumasagana po sa amin ang iyong biyaya, ang iyong buhay, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And right now, Lord, as we come to you, we want to pray for our sister, Pastor Nida, Panginoon. Sa oras na ito, nagdaraos na kanyang kaarawan, Panginoon. Lord, salamat po sa patuloy po pag-iingat. Patuloy po bibigay kalakasan sa kanya, sa kanyang buhay. Patuloy po pagtuturo. Pagpapalago ng kanyang buhay, spiritual, Panginoon. Lord, sa another year niya, Panginoon, ay patuloy po siyang pasaganahin, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, iba yung kalakasan, at patuloy niyang maranasan. Iba yung experience na kasama ka, ang pag-ibig, yung pagmamahal, ay lalong sumipon. Ikaw po, Lord, ang mag-iwanag sa kanyang Panginoon. Kita po sa kanya ito at tumalim po, Panginoon, sa kanyang mga sa buhay, sa kanyang asawa, sa anak, sa kanyang pamilya, Panginoon. Lord, taluyan mo po. Gamitin mo siya, Panginoon, upang maipakilala, may taas ang pangalan, Panginoon. Lord, bless her, Lord. Alam mo, ang kanyang mga panalangin, Panginoon, Lord, tingin mo po. Gawin mo po ito, Lord, answer prayer sa kanya, Panginoon. In Jesus' name. Thank you, Lord. Bless her and give her the spirit of wisdom, Panginoon, with the knowledge of your Son, Panginoon. At buksanin po ang kanyang puso, ang kanyang bibig, Panginoon. Marinig sa iyo, sa kanya ay salita, ang kabutihan, Panginoon. Thank you, Jesus. Gamitin mo siya sa ministry, Panginoon. Sa gawain niya, manatilihin mo siya sagana, malakas, matatag. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pagpalain mo siya, Panginoon, another year. At mahabang buhay, Panginoon. Satisfy her with long life. And show her more of your salvation, of your Yeshua, Panginoon. That she may glorify you and love you more, Panginoon. In Jesus' name, God bless you. In Jesus' name. Happy birthday, Pastor Anita. Happy birthday. Pawitan natin si pagkain. Lord, salamat po sa pagkain na pagsalusaluhan namin para bilang pasalamat. Tayo ang mapulihan at pasalamat kami. Salamat po. Bless our food for the glory of God. In Jesus' name,
Amen. Kapatid sa isa't isang Christian.